Matapos nga na maaprubahan ang ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAP na nagkakahalaga ng 26 bilyong piso, dating Senator Ping Lacson din napigilan at binasag na rin ng katahimikan at nagsalita na tungkol dito. Ito nga ang balitang viral at pinag-uusapan pa rin sa mundo ng social media. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa mga balita sa ating bansa. Nagbigay nga ng babala si dating Senator Ping Lacson sa Kongreso at Senado patungkol sa AKAP ayon nga sa kanyang pahayag na hindi naman trabaho ng mga senador at kongresista ang magpatupad ng mga proyekto ng gobyerno gaya ng AKAP. Matatandaan nga na naging sentro ng kontrobersya ang AKAP matapos sabihin ni Senator Amy Marcos na ang AKAP ay ginagamit lang ito ng mga ibang kongresista upang lituhin ang mamamayang Pilipino para suportahan ang People's Initiative na kung saan nangangalap ng pirma sa taong bayan kapalit ng pera. Ang AKAP nga ay isang financial assistance program ng DSWD. Sa unang hearing nga ng Senado sa budget ng DSWD para sa susunod na taon ay sinabi ni Senator Amy Marcos na ito ay tinanggal na, ngunit biglang nagiba ang ihip ng hangin nang matapos ang meeting sa bicameral na kinatawan ng Kongreso at Senado na kung saan kinumpirma ni Senator Grace Poe na kasama ang AKAP sa national budget ng 2025. Kung dati nga ay ang Kongreso nga lang ang may access sa pondo ng AKAP, ngayon nga ay pati na rin ang Senado. Ayon naman sa paliwanag ni Senator Grace Poe na chairperson ng Committee on Finance, pumayag daw ang mga senador dito upang makatulong naman sa mga nangangailangan na minimum wage earner na apektado sa inflation rate na naranasan ngayon. 26 bilyong piso nga ang nakalaan na budget ng AKAP sa taong 2025 na aprobado ng dalawang kapulungan. Mula rito nga ay 20 billion para sa Kamara at 6 billion naman sa Senado. Ngayon nga ay madami sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung bakit nga daw biglang nag-iba ang hihip ng hangin at ngayon nga ay nasama sa budget ang AKAP dahil ba may hatin na ang Senado dito? Senado, nang budol na rin. Amy Marcos, ginaya ang kapatid na BBM. Budol-budol talaga ang Marcos. Yan. Ha, ito magkapatid na budol-budol. Ito si Amy, budol-budol din. Pakinggan natin. Pirma na lang ng Pangulo ang kulang sa mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget matapos itong aprubahan sa Bicameral Conference Committee. Kabilang na dyan ang kontrobersyal na pondo para sa AKAP ng DSWD na unang inalis sa bersyon ng Senado, pati na ang budget ng Office of the Vice President na hindi na nadagdagan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago na aprubahan sa BICAM ang panukalang mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget, nagkaroon daw muna ng mahabang diskusyon sa pondo ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Inalis kasi ito sa bersyon ng Senado. Ngunit ibinalik ng BICAM kung saan At i-discuss muna natin yan na. Lagyan natin dito picture nito si Ana. Hi. Nawala na yung picture mo, Amy. O yan, yung picture ni Amy lagay natin. Budol-budol din to si Amy. Alam mo, ang yabang-yabang pa nito, kine-question, saan bakit wala naman yung version ng AKAP na yan, parang redundant na yan, bakit kailangan pa yan, wala naman sa listahan niya, bumula-bula na ang bibig niya, daming sinabi patungkol sa AKAP. Di ba? Oh, hindi naman, wala yan bakit biglang naisingit yan, ganyan, bula-bula pala ang bibig. Oh, yung pala budol-budol, ibinalik din pala. Anong gusto? Meron din dapat ang Senado. Para kayo naging ACDC. Attack, collect, defend, collect. Ibig sabihin, inatake nyo lang para magkaroon kayo. Pero hindi nyo talaga planong pigilan dahil masama yung AKAP na bakit isiningit yan ni Martin. Diba? Ang issue dito, kung pangit yung AKAP na sinasabi ninyo, kung anong sinabi ninyo sa AKAP, whether applicable sa House at sa Senate, pangit yan. Di ba? Kung hindi maganda yan, ba't hindi natin kailangan? Yan yung sinabi nyo
Ang dami niyong kasiraang sinabi dyan sa akap na yan, kung ano-ano. Diba, narinig nyo naman yung hearing, di ba? Kung ano-ano. Ngayon, ganun din pala, papasa rin. 26 million, 21 million sa Kamara, and 5 million naman, dito mapupunta 5 million sa Senado. Pambihira, no? Naglulukuhan ba talaga tayo? Kasi ito sa bersyon ng Senado. Ngunit ibinalik ng BICAM kung saan pinag-iisa ang bersyon ng Senado at Kamara ng panukalang budget. Pero sa bersyon ng BICAM, binabaan ang pondo sa 26 billion pesos mula sa inilaan ng Kamara Mali ito, bilyon. Bakit milyon yung bilyon? na 39 billion. Pwede na rin itong magamit, hindi lang ng mga kongresista, kundi pati mga senador. Inaw natin yung mga guidelines para dito kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay merong ding pagkakataon. Transparency ang tawag mo ron? Dapat meron kayo para may transparency. So pag wala kayo, walang transparency. Mismo din talaga mga politiko, no? Na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Naku, ang dami na nating abulo na binibigay sa taong bayan. Ang dami na nating alam mo, hindi ako against sa pagtulong sa ating mga kababayan. Pero hindi yan ang the best na pamamaraan. Yung bigay ng ayuda. Naging ayuda country na tayo. Pambihira naman kayo, Senado. Kayo inaasahan naming sisilipin to. Nagkaroon lang kayo ng 5 milyon. Pasado na. Diyos naman. Budol din kayo Alam mo kanina, sasabihin ko. Alam, baka magalit si VP Sara Sabihin niya sa akin, huwag mo akong pakialaman Alam mo, gusto ko sabihin sa kanya, alam mo, VP Sara, huwag ka na maniniwala ulit yan kay Aimee, Budol yan. Yung kaibigan mong yan. Nang dahil sa pambubudol sa'yo, buong Pilipinas ngayon nagsasuffer. Kaya nga sinabi ko lang kay VP Sara, sana tumuloy kang tumakbo sa 2028. Yun na lang yung medyo lighter na version na instead na sabihin, huwag ka nang papabudol dyan sa kapatid ni Marcos na si Aimee. Baka mamaya kung ano na naman ibulong, huwag kang tumakbo, hayaan na si Martin. Budol-budol talaga itong mga to. Tama po ba? 21 billion para sa House, 5 billion for the Senate. More or less, gano'n. More or less, 21 billion. Ba't ang nakalagay dito? Pondo para sa AKAP, ibinalik ng version ng BICAM pero binabaan ng 26M. Kayo talaga, GMA, Billion yan, billion. Ayuda yan, Tinabon na ipasok nila. Samantalang yung kine-question nilang confidential funds kay BP Sara, 125 million lang. Malay ba natin yung ayuda-ayuda na yan kung talagang nakakarating doon? Ang chismisan nga dyan, 10% lang nakakarating sa taong bayan. Ayun ang lumalabas na balita. Ang daming commissioner. Di ba? Kukomisyon sa taas, kukomisyon si mayor, si barangay captain, etc., etc. Bakit ba hindi na tayo makaalis diyan sa ayuda na yan? Marcos, ang daming naging pauso ng administrasyon mo. Una, ayuda. Pangalawa, bangag. Di ba? Hindi kita pinagbibintangang bangag, Marcos. Pero masisisi mo ba ang taong bayan kung ayaw mo magpa-drug test? Anong iisipin nila sa'yo? Di bangag ka talaga. Di ba? Ayuda. Bangag. Ngayon, may uranium ba yun? May bago na naman. Ngayon, masyado matindi ang hearing ngayon. Quadcom, confidential funds, lahat yan. Ngayon, komunista na sa loob, di umano mismo ng Congress. Wini-weaponize, ginagamit. Para kanino? Para sa Duterte. Yan ang sinasabi. Marcos, ano ka ba? Yung administrasyon mo, puro na lang ganyan. Alam mo kaninang usapan, kawawa tayong Pilipino.
Mauubos ang pera natin. Pati gold reserve, pabawas na ng pabawas. Kawawa tayo. Kawawa ang Pilipino. Pag nagtuloy ang korupsyon, kami puro utang na nga tayo eh. Yan ang lumalabas. Anong nangyayari sa atin? Di ba? I mean, yan ang usap-usapan. And we cannot blame the people na nag-uusap ng ganyan. Dahil itong mga walang kakwenta-kwentang akap na ito. Di ba? Bakit may mga kailangang bigayan ng DSWD dadaan sa mga politiko? Trabaho na ba ng Kamara, ng Congress ang mamigay ng bigas? Panahon mo lang yan, Marcos, nangyari. Ano, pasensya na doon sa ating mga makikinig. Alam ko naiintindihan nyo ako. Kasi marami sa inyo ganyan na eh. Talagang inis na sa nangyayari sa bansa natin. Kaya nga, again, uulitin ko. Yung sinabi ko kay BP Sara, we cannot afford anymore. Kailangan ka ng tumakbo. We need you, BP Sara. Grabe to. Kita mo, instead na pumalag yung mga ibang congressman na bakit na yung mga komunista di umano ay nasa loob. Tingnan mo yung iba, tahimik. Yung nangyayari sa ayuda, anong nangyari? Kinunsinti pa ng Senado. Mga politiko, tahimik. Sino na lang talaga nagsasalita laban sa mga yan? Si Inday. Si BP Sara. Yung iba, busal na rin ang bibig. Nakakainis. Di wala din kwenta yung pinag-usap-usapan nyo dyan sa Senado. Nakala ko, kala ng taong bayan, aalisin nyo yung akap na yan. Kukuha lang pala kayo ng 5 bilyon. Pwe. So we can have arrangements now with the Senate. We're looking forward to that. Ito dahil sa pangarap mo, nagugulo buong Pilipinas. Hindi totoo. Saka nakakita convicted siya pa ang nagpapakulong. Dahil sa pangarap mo, tapatin na natin, dahil sa pangarap mo na hindi mo kayang labanan ng patas na laban si BP Sara. We were supported by the Senate. Nasa 21 billion ang akap ang para sa mga kongresista habang 5 billion ang para sa mga senador. Pero giit ni Poe, depende pa rin ito sa pangangailangan ng nasasakupan ng mambabatas at nasa ilalim ito ng pondo ng DSWD. Nanatili naman sa 7... Kaya nga, nasa DSWD na nga. Bakit gusto nyo pang dumaan sa Congress? Bakit gusto nyo pang dumaan sa inyo? Hindi nga maintindihan eh. Ang dami na nating mga abu-abuloy. 133 million pesos ang pondo ng Office of the Vice President. Dahil hanggang sa huli, wala na raw formal o informal request ang OVP na dagdagan ng pondo nila. Lahat, tinan mo, lahat na dagdagan. Tapos Office of the Vice President na bawasan. Oh, dahil wala raw request si BP Sara. Kahit naman mag-request ginigisa lang. Meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan, capacitated pa rin sila. Inalis din ng BICAM ang 74 billion peso subsidy para sa PhilHealth sa 2025. Ngayong taon kasi, naging kontrobersyal ang paglilipat ng PhilHealth ng sobrang pondo nila sa National Treasury. Tiniyak naman ni Poe na tinaasan ang pondo ng mahahalagang ahensya, partikular sa social protection. Lahat, ang daming tinaasan. Yan nga masakit Tinaasan nyo tapos Office of the Vice President. Tinapyasan. Yan ba ay patas? Yeah? Oh. But anyway, alam mo, sa totoo, no? Kami ay masaya. Dahil nakita namin si BP Sara na we are looking forward to a better administration. Nakikita namin na lalaban si BP Sara, no? I mean, hindi po kami nagtatawag dito. Baka sabihin nyo na naman, rebellion, sedition, terrorism, kung ano-ano na namang title ang sasabihin nyo sa amin. Ano sasabihin nyo kay BP Sara? Hindi yun. Ang ibig sabihin ng lalaban na hindi basta-basta kami nagpapaapi. Hindi yung magte-terrorism. Huwag nga kayong corny. Huwag nga kayong nagbobobobobohan, kayong mga nasa administrasyon. Di ba? Kasi ganyan ang gagawin nyo. Hindi.
Ang ibig sabihin lang, si BP Sara hindi takot sa inyo. Yun lang yun. Hindi porket hindi siya takot, terorista na. Wag bobo, ha? Please lang, wag bobo. Oh, ito, ha? Pakinggan nyo agad. Intro pa lang ng media. Ganito na. Pakinggan nyo. Intro pa lang, ha? Oh. Inuna muna ni Vice President Sara Duterte ang pumarti kaysa dumalo sa sabina ng NBI. Yun. Ha? Grabe talaga ang media, no? Di sakyan na lang natin. Yan ang gusto nyo, eh. Yan ang gusto nyong tawagin, eh. Di ba? Yan ang gusto nyong spin. Yan ang gusto nyong propaganda kay Sara. Party muna bago NBI. Wow! Bad trip kayo, bad shot kayo, bad shot. Grabe, no? Talagang pasasamain. Title pa lang, pasasamain si BP Sara. Di, gamitin na rin natin. Oh, BP Sara, pumarty. Oh, ay. Di ba? Bago inayos, bago ginawa ang kanyang katungkulan sa bayan, nagparty muna. Ay, ang galing, ano? Sige, mamaya pag-uusapan natin yan. Pero nagpadala naman siya ng sulat sa ahensya. Giit pa ni VP Sara, hindi siya takot na maaresto at wala raw siyang balak magtago. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Imbis na pumunta sa investigasyon ng NBI, nag-Thanksgiving party si Vice President Sara Duterte. Inulit pa, imbis na pumunta sa investigasyon ng NBI, BP Sara nag-Thanksgiving party. Talaga na. Patayin nyo na kaya si Sara. Parang lahat ng gagawin ng aling ito, pamasamain ninyo, pasasamain ninyo, di ba? No. Teka muna, ha. Ang party ni BP Sara, Thanksgiving. Thanksgiving, hindi concert yan, ha. Hindi concert siya kung saang bansa or nag-helicopter para mag-concert. Ito ay Thanksgiving. Thanksgiving mismo sa opisina niya. At nagpasalamat sa media at sa vloggers. Ayan. Alam mo, dito natin makikita na maikwento ko lang itong party na ito na binabansagan ng media, ng mainstream media na party ito. Grabe, wala namang kakwenta. Hindi naman ito yung parang concert na naku, ewan ko ba. Anyway, alam mo, mas nabilib ako kay BP Sara. Alam nyo kung paano yung sinasabi nilang party? Kinausap kami isa-isa. Yes po, hindi by group. O kayo, Banateros, kausapin ko. O kayo dyan, taga SMNI, kausapin ko. O kaya dyan, taga ibang probinsya, kausapin ko. Hindi. Nagpasalamat si BP Sara isa-isa. Binigyan kami ng oras. Kaharap namin siya one-on-one. Nagpasalamat siya, kinamayang kami. Alam mo, ibang klaseng politiko talaga ito si BP Sara. Kakaiba kasi alam mo, di ba, yung iba magpapasalamat. Salamat sa inyo. Oh, bigyan ng 5,000 yan. Di ba, ganun. Di ba? Kailangan naka-broadcast. Di ba? Kailangan kita yung mga magandang ginagawa. Ito hindi. Wala. Tapos, pangkalahatan. Para yung oras niya. Kaya, alam mo, kakabilib ako kay BP Sara. Kaya nga sabi ko, eto ha, nung time ko na, sabi ko, BP Sara, ma'am, hindi ko na po pagtatagalin yung pag-uusap natin. Kasi alam ko, pagod na kayo. Ang dami nyong inaasikaso. Tapos, isa-isa kaming kinausap nyo. So, nauunawaan ko po kayo. Ang importante naman sa atin, nagagawa nyo yung trabaho ninyo. Maraming salamat sa pag-iimbita nyo sa amin. No, sabi nyo, hindi. Itong oras na ito, nakaalaan talaga sa inyo yan. Sige. O, parang ini-encourage na mag-usap kami. Sabi ko, eto na lang. Isa lang ang sasabihin ko, ma'am. Isa lang ang request ko sa iyo, ma'am. Sana po, ituloy po ninyo tumakbong presidente sa 2028. Kasi ma'am, we cannot afford to lose you. Cancer na po ang nangyayari sa Pilipinas. Pag ikaw ay hindi pa tumakbo at iba pa ang tumakbo, dadamputin tayo sa kangkungan. Alam mo, sagot ni BP Sara, sige, pag-iisipan kong mabuti. Sa akin, okay na yon. Ako ayoko i-judge si BP Sara. But I really think, tatakbo siya sa 2028. Kahit sabihin niyang ayaw niya or hindi. Kasi, hindi niya matitiis yung nangyayari ngayon. Kaya ipakita natin, isigaw natin na kailangan natin. Totoo yan. Ang tingin ko dito sa politika natin, cancer na. Kailangan natin ng katulad ni BP Sara. Sigaw nyo na po yan. Isigay nyo.
And naniniwala ako hindi niya tayo matatanggihan dahil alam niya na this time, nakita niya na mismo kung gaano kagarapal ang gobyerno natin ngayon, kung gaano kabulok ang sistema ng politika natin ngayon. Hindi niya lang alam. Iba kasi yung alam mo eh. Iba yung dinaanan mo. And this time, dinadaanan ni VP Sara. And I believe, hinugto pagdating ng 2028, kung aabot pa ng 2028. Dahil kanina may usap-usapan. Ayan. Ito naman ay usap-usapan lang ng mga vloggers. Kasi, nakakapagtaka talaga at nagmamadali si Martin. Di ba? Bakit? Ba't pinipilit niyang madaliin? Alam mo, may nagsasabi, kasi baka mamaya hindi na maganda ang kalusugan ni Marcos. Yung iba nga nagsasabi, baka ma-overdose kasi si Marcos. Di ba? Yan ang mga kwentuhan doon. Automatic, Vice President ang papalit. Ayaw nilang mangyari yon. Dahil pag nangyari kay Marcos, na matigok si Marcos, ay hindi hindi yayariin sa overdose o sa sakit o sa problema, sa stress. Pag natigok yan, automatic uupo si VP Sara. Yari sila. Kaya minamadaling tanggalin si VP Sara. Kaya nga, sige, gusto nyo ilabas yung impeachment? Ilabas nyo, tingnan ko kung magsasucceed kayo. Kasi ngayon, halatang halata, naduduwag na sila, wala silang makuha na hindi sila makalakap ng enough na pirma. Hindi na nila kaya ng impeachment. Bumubuelta na sa kanila yung mga pinaggagawa nila ngayon. Saka nagpa-press con. Dito hinarap niya ang mga media. Una na rin ang 2 impeachment case na inihain laban sa kanya sa Kamara. Kabilang sa basehan ng reklamo, ang issue sa paggastos sa confidential funds. We do not target one office and terrorize and torment the employees of that office. Why not call the office of the president? Yon, ang ganda na sinabi mo, VP Sara. 400 ang opisina na tumatanggap ng confidential funds. 400. Anong ginigisa? Isa lang. Office of the Vice President. At buti nagsalita na to. Matagal na nating sinisigaw yan eh. Hindi binibitawan ni VP. Ngayon binitawan niya na bakit hindi nyo maimbestigahan yung Office of the President. Pasok, Chua! Anong alam mo sinabi ni Chua, ha? Etong congressman na ito. Ano sinabi ni Chua? Kasi, ang iniimbestigahan nila, yung may, yung walang kinalaman sa national security. Kasi ang presidente naman, kailangan talagang protektahan ang security ng buong bansa ng Pilipinas. So, tingnan natin. May point nun si Chua. Pero ito, I challenge you. Bigyan nyo ng confidential fund si VP Sara na maayos. Huwag nyong gipitin. Huwag nyong pagkaisahan. Pupusta ako sa inyo. Ubos ang komunista sa Pilipinas. Ubos ang NPA. Kung hindi man ubos na ubos, mababawasan ng todo. Pagbigyan nyo 1 taon, anong ibig ko sabihin? Huwag niyong sabihin na walang kinalaman sa national security si VP Sara. Alam naman natin, ito ay ginagamit para labanan itong mga makakaliwa. Kaya nga binabanatan to ng komunista si VP Sara eh. Kaya binabanatan nila yung confidential funds si VP Sara. Dahil ang Duterte, specifically Vice President Sara Duterte, talagang binabanatan ng mga makakaliwa. Ang mga komunista, mga NPA. Di ba? So wag niyo sabihin si Marcos lang kasi presidente siya. O pustahan naman tayo. Bigyan niyo ng malaki na confidential fund si Marcos. Hindi mauubos ang NPA. Hindi mauubos ang komunista. Sa katunayan nga, lumalakas na ang komunista ngayon. Lumalakas na ang NPA. That is public knowledge. Wag na tayo magbiruan. Yan ang totoo. Yan nga sinasabi nila Greco, nasa Congress na nga yung mga komunista na yan eh. Yan ang sinasabi na ng taong bayan. Nasa loob na mismo ng Congress. Kaya wag niyong gawing palusot na mayroong karapatan ng executive o ang presidente sa seguridad ng Pilipinas. Hindi po. Sino sumisira ng seguridad ng Pilipinas? Yung mga lintik na komunista na yan. Yan ang totoo. Wag niyo nang binobola mga taong bayan. Bakit takot kayo? Pagbigyan niyo lang. Sige, pagbigyan niyo lang 1 taon si VP Sara, bigyan yung confidential funds. Problema natin sa komunista, tapos. Problema natin sa NPA, tapos.